Napangiti si Yong habang naaalala ang tuwang naramdaman niya sa paggising na hindi maalala ang nangyari noong gabi. Habang binabasa ang liham, biglang natuklasan ni Baekhyun ang nakakabahalang banggit tungkol sa isang misteryosong singsing na sinasabing dinala niya kay Sohwa bago ang nakamamatay na pagsabog. Ayon sa alaala ng dalaga, iniabot niya ito sa kanyang kapatid na may kasamang praktikal na payong ipagbili ito kung sakaling kinakailangan. Nang marinig ito ng Sacred Blade, labis itong nag-alala. Inilarawan ng guro ang dating sikat na topaz na alahas na pagmamayari niya noon, na eksaktong katulad ng mga singsing na suot ng mga kamakailang ng atake. Ang paraan ng paglipat ng singsing ay lalo pang nagdulot ng pag-aalala, lalo't iniabot ito ni Soyu nang sadya niyang nilaktawan ang makapangyarihang si Baekji Tae. Ang tila maliit na kilos na ito ay nagdulot ng madilim na hinala tungkol sa posibleng pagkakasangkot ng tusong tiyuhin sa tangkang pagpatay sa kanyang pamangkin. Naputol ang mabibigat na iniisip ni Yong nang huminto ang karwahe sa isang maganda at matahimik na bulubunduking lagusan para magpahinga bago ipagpatuloy ang mapanganib na paglalakbay. Si Engon at Jin Liang na nag-aalala para sa kalagayan ni Baekhyun ay nag-alok ng komportableng pamamahinga sa mainit na karwahe sa ilalim ng malalambot na kumot. Bagamat medyo nahihiya, ipinakita ni Yong ang kanyang pasasalamat. Sa hindi inaasahang mainit na gabi, pinanood ng guro ang tagpong yun ng may ngiti. Nauunawaan ang malasakit ng mga kasamahan na tila tinitingnan pa rin si Yong bilang isang marupok na nilalang na nangangailangan ng palagiang pag-aalaga. Ngunit ang totoo, ang kanyang kalagayan ay dulot lamang ng pagkapagod sa mahabang biyahe. Habang naghahapunan, napansin ang pagbabago sa ugali ni Baekhyun. Nang humingi ng paumanhin ng isang tagapaglingkod dahil sa kasimplahan ng kanilang pagkain at nangakong mas mahusay na putahe ang ihahain kinabukasan, buong pusong nagpasalamat si Yong. Labis itong ikinagulat at ikinatuwa ng tagapaglingkod. Ang tagpong yun ay nag-udyok sa Sacred Blade na magtanong tungkol sa dating asal ni Yong. Sa pag-amin, inilahad ni Yong ang kanyang dating kayabangan at ugaling magreklamo tungkol sa mga simpleng bagay. Ngunit ang tahimik na gabi ay biglang nag-ulo ng lumitaw ang isang higanteng mabangis na baboy. Sa gitna ng panganib, ang mga reaksyon ng bawat isa ay nagpakita ng bagong aspeto ng kanilang mga karakter. Ang tapat na si Engon ay agad tumakbo upang protektahan si Yong, habang ang batikang mandirigma ay napako sa gulat sa kakaibang kilos ni Yong. Sa halip na magpakita ng takot, ipinamalas ni Yong ang kalmadong ugali ng isang bihasang mandirigma. Napansin na agad ng masusing si Baekhyun ang paglapit ng pangalawang mabangis na baboy ramo at naghanda para sa hindi maiiwasang labanan hanggang kamatayan. Isang tunay na di inaasahang revelasyon para sa lahat ng naroroon ay ang biglaang pagpasok ni Jin Liang. Ang mahuhusay na dalaga ay nagpakita ng kahusayan sa sinaunang Cloud Walk of Cram, isang maalamat na teknika na ginagawang tila sayaw sa kalangitan ang bawat galaw sa martial arts. Ang hindi kapani-paniwalang kasanayan ng batang mandirigma ay nagdulot ng taus-pusong paghanga sa lahat, ngunit ang kamanghamanghang pananaw ni Baekhyun ay lalong ikinagulat ng kahangahangang sinunggon. Hindi lamang niya mabilisang nakilala ang masalimuot na teknika ng cloud walking sa gitna ng labanan, kundi naunawaan din niya ang nalalapit na panganib bago pa man ang mga bihasang mandirigma. Ang nakakagulat na obserbasyon na ito ay nagbalik sa alaala ni Nunggan ang kamakailang mapagkumbabang kahilingan ni Baekhyun, ang turuan siya ng sinaunang kasanayan sa espada. Ngayon, malinaw na ang batang Ginoo ay may natatanging potensyal, marahil ay higit pa sa kakayahan ni Ginoong Behagen. Ang sumunod na maaraw na araw ay nagdala sa pagod na karaban sa isang magiliw na lokal na nayon. Ang matagumpay na pagbebenta ng mga nahuling baboy ramo ay nagbigay sa kanila ng mainit na pagtanggap. Ang masayang mga ngalakal, na nakatanggap ng bukas palad na bayad sa dalisay na pilak, ay agad na nag-alok sa mga mararangal na bisita ng pinakamagandang silid sa kanyang bahay panuluyan. Habang maingat na pinag-aaralan ang mga luma at sira-sirang mapa, natuklasan ng mga manlalakbay na aabutin ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 mahirap na araw ang kanilang paglalakbay patungo sa susunod na bayan. Binalaan sila ng mga residente tungkol sa isang mabagsik na tigre na nanggigimbal sa lugar. Gayunpaman, nanatili si Baekhyun sa kanyang kalmadong tindig, tiwala sa presensya ng mahuhusay na tagapagtanggol tulad ni Jin Liang at ang di matatalong Sinunggon, na ganap na nagbibigay ng katiwasayan sa buong karaban. Ang hindi malilimutang gabi ay natapos sa isang mahalagang sorpresa, isang espesyal na espada na inihandog ni Nunggan kay Baekhyun. Ang espada, hinubog gamit ang sinaunang teknika ng 100,000 tiklop, ay nagdala ng malalim na kahulugan sa kabataan.
Ipinaliwanag ni Nunggan na bagamat ang dating mabigat na espada ay may maraming pakinabang, hindi ito angkop para sa regular na pagsasanay. Ang bagong magaan na sandata ay perpekto para sa pagpapahusay ng teknikal na kasanayan at pagpapalago ng tunay na kakayahan. Tinanggap ni Baekhyun ang hindi matatawarang regalo ng may malalim na paggalang, kaagad na naramdaman ang perpektong pagkakaangkop ng espada sa kanyang kamay, na tila nilikha ito ng mga dakilang master para sa kanya. Puna ng matalinong Sacred Blade Immortality, nakita ang natatanging pagkakaisa sa pagitan ng mahiwagang espada at ng bagong may-ari nito, na nagbabadyang magdadala ng dakilang tagumpay sa hinaharap. Sa masiglang pag-uusap, inihayag ni Baekhyun ang taus-pusong hangarin na matutunan ang masalimuot na kasanayan ng maalamat na Blade of Heaven and Earth. Ngunit ipinaliwanag ni Nunggan na ang makapangyarihang teknika ay nangangailangan ng higit sa isang buwang masusing pagsasanay. Bilang alternatibo, iminungkahi niya ang misteryosong teknika ng sinaunang Shadowless Sword Pavilion. Ang kaalaman ni Baekhyun tungkol sa sikretong sining na ito ay lubos na ikinagulat ng matalinong mentor. Ang kasaysayan ng Shadowless Sword Pavilion ay bumabalik sa panahon bago pa man ipanganak si Baekhyun. Ang makapangyarihang sekta ay kilala sa mga nakakabighani at mabilis na teknika sa paggamit ng espada. Ngunit ang kanilang tagumpay ay natapos ng traidor na nakawin ng isang mag-aaral ang sagradong sikreto ng Wudang School na nagresulta sa pagbagsak ng sekta. Sa kabila ng kababang loob ni Baekhyun, kinumbinsi siya ni Nunggan na magsimula muna sa mga pangunahing teknik ng lihim na sining. Nang magtanong ang masigasig na estudyante kung paano pag-aaralan ang isang masalimuot na teknika mula sa likod, ipinakita ni Nunggan ang kanyang pambihirang kasanayan, isang patunay sa kanyang kahusayan bilang guro at mandirigma. Ang nakamamatay na espada ng dakilang guro ay dumaan lamang 1 sentimetro mula sa nagulat na mukha ni Baekhyun na may bilis ng kidlat. Ang perpektong espada ay matagumpay na pumutol ng nahulog na dahon ng taglagas, at ang batang lalaki, sa lahat ng kanyang pagsusumikap, ay hindi kayang sundan ang kahit isang mabilis na galaw ng dakilang guro. Ang matalinong Sacred Blade Immortality, na maingat na nagmamasid sa kahangahangang pangyayari, ay lubos na nauunawaan ang tunay na kahalagahan ng makasaysayang sandaling ito. Sa wakas, nagpa siya ang marangal na sinunggan na ipasa ang kanyang mahalagang lihim na teknika mula sa Shadowless Sword Pavilion sa isang karapat-dapat na tagapagmana. Bigla ang sumik sa alaala ng matapat na mandirigma ang mga malulungkot na pangyayari mula sa nakaraan, isang madugong larawan ng brutal na ambush na isinagawa ng isang mapanlinlang na sekta ng mga hirtiko at fanatikong kasapi ng isang demonyong kulto. Ang mga huling matalinong salita ng isang namamatay na matandang abbot, na nagsabi sa matapat na madre na huwag sayangin ang kanyang buhay sa walang kwentang paghihiganti, kundi iligtas ang kanyang mahalagang buhay at maghanap ng isang karapat-dapat na tagapagmana ng sinaunang teknika ng mga masters. Pagkatapos ng trahedyang pagbagsak ng dakilang pavilion, naging isang nag-iisang naglalakbay sinunggan na ang madugong landas ay minarkahan ng walang katapusang tagumpay laban sa mga traidor at hirtiko. Ang kanyang malupit na laban ay nagbigay sa kanya ng nakakatakot na palayaw na bayani ng madugong espada. Ngunit kahit ang pinakamalakas na mandirigma ay hindi maaaring lumaban mag-isa magpakailanman. Sa mga ligaw na bundok, siya ay naharap sa isang maingat na inihandang deadly ambush. Tanging ang napapanahong pag-iintindi ng dakilang Baekrusan ang nagligtas sa buhay ng pagod na mandirigma. Sa panahong yun, nakatagpo sinunggan ng isang kahangahangang tao na hindi kailangan ng sinaunang kaalaman na ito. Ang makapangyarihang Baekrusan ay nagtataglay na ng mga teknika ng Heaven and Earth Blade at ang walang pagkatalo na Immortal Martial Arts. Nakialam ang marangal na mandirigma sa hindi pantay na labanan, hindi dahil sa anumang kapakinabangan, kundi dahil sa isang likas na pakiramdam ng katarungan at malasakit sa kapwa. Ganito natagpuan ni Nunggan ang isang bagong tahanan sa makapangyarihang Baek clan at naging isang tapat at iginagalang na miyembro. Ngayon, habang masusing pinagmasdan si Baekhyun, nakita ni Nunggan ang tanging tao na maaari niyang lubos na pagtiwalaan upang ipasa ang mga sagradong lihim ng Shadowless Sword Pavilion. Hindi tulad ni Baek Haejan, na hindi akma sa mga sopistikadong teknik, si Baekhyun ay may mga natatanging pandama dulot ng pagkablok ng kanyang mga kasalanan, na nagbigay sa kanya ng pambihirang pag-unawa sa paligid. Ang natatanging katangian ng katawan ni Baekhyun ay ginawang perpekto siyang kandidato upang pag-aralan ang nawalang sining ng sinaunang Shadowless Sword Pavilion. Sa isang maluwang na dojo na puno ng mainit na gintong liwanag, sinimula ni Nunggan na turuan si Baekhyun ng isang misteryosong sinaunang teknika.
Ang pinakakomplikadong teknik ay nakatuon sa pagpapalawak ng kakayahan ng tao na madama ang mga damdamin sa isang hindi kapani-paniwalang, halos supernatural na antas. Ang unang simpleng pagsasanay ay nagbigay ng imposibleng hamon. Kailangan ni Baekhyun na mahuli ang isang lumilipad na mansanas habang nakatalikod sa isang bihasang guro. Ang mahirap na pagsubok ay layuning turuan siya na madama ang pinakamaliit na galaw ng hangin, maramdaman ang hininga ng kaaway, at tumpak na mahulaan ang trajectory ng isang nakamamatay na espada sa pamamagitan lamang ng pinalawak na pandama sa paligid. Sa kanyang pagkabigla, maluha-luha at may hindi pagkakaunawaan, binanggit ni Baekhyun ang duda sa pangangailangan ng ganitong komplikadong pamamaraan para sa isang simpleng trick ng mansanas. Ngumiti si Nunggun ng may pasensya at ipinaliwanag ang malalim na kahulugan ng hindi pangkaraniwang pagsasanay. Ang sinaunang teknik na ito, nakahawig ng pagtatrabaho sa mga misteryosong meridiano, ay may mga ugat sa mga banal na kakayahan at nangangailangan ng practitioner na muling suriin ang karaniwang pananaw ng realidad. Ang maliwanag na araw ay dahan-daang nagtungo sa malayong horizon, pinipinta ang maluwang na dojo ng mga mainit na crimson tones. Habang patuloy na itinapon ni Nunggun ang mga hinog na mansanas ng maayos at may sistema, kahit hindi niya nahuli ang kahit isang mansanas, napansin ng maingat na guro ang malalaking pag-unlad ni Baekhyun. Ang batang mag-aaral ay mas nagiging tumpak sa pagtukoy ng tamang sandali ng paghahagis at ang kanyang mga reaksyon ay lalong pinapino. Ang misteryosong teknik na may simpleng ngunit malalim na pangalan na Light Without Shadow ay nagmula sa sinaunang Wind Pavilion, at maging si Nunggun mismo ay tapat na nagsabi na nagtagal siya ng maraming taon upang ganap na matutunan ito. Isang hindi inaasahang tagumpay ang naganap ng matuklasan ng nagulat na guro na si Baekhyun, sa kabila ng makapal na plug sa kanyang mga tainga, ay kayang basahin ang mga labi ng guro ng may kamanghamanghang katumpakan. Ipinakita ng batang lalaki ang hindi kapani-paniwalang kakayahan na matukoy ng tumpak ang trajectory ng isang lumilipad na mansanas, kahit na hindi niya ito nakikita o naririnig. Ang kamanghamanghang pagtuklas na ito ay nagbigay daan kay Nunggun upang magmungkahi ng karagdagang komplikadong pagsasanay sa ganap na bagong kondisyon. Ang masensi ng aralin ay biglang naputol ng isang agarang tawag mula sa isang nag-aalalang doktor, na nagmadaling dumating kasama ang isang mahalagang balita. Habang seryosong tinitingnan ang mabilis na pag-alis ng batang mag-aaral, nag-isip ang matalinong guro tungkol sa kung gaano kagaling si Baekhyun, bagaman siya ay naiiba kay Baekhyun, at kung paano siya ay akma sa pag-aaral ng pinakakomplikadong teknik na Light Without Shadow. Ang espesyal na kakayahan ay makikita na sa kanyang mga maayos na galaw, isang biyaya na nagtatangi sa mga tunay na masters ng sinaunang sining. Ang biglaang alarma mula kay Jin Liang ay may matinding dahilan. Nakahanap ang isang eksperyensadong doktor ng isang bihirang halamang gamot na matatagpuan lamang sa mga hindi maabot na bangin ng bundok. Ang misteryosong halamang ito, na kilala sa pangalang Valika, ay naglalaman ng napakaraming purong enerhiya ng buhay. Ang mapanganib na halaman ay may natatanging katangian ng pag-aakit sa mga wild na hayop dahil sa malakas nitong nakakalasing na amoy. Dahan-daang ipinagbigay alam ng matandang guro na ang gutom na mga tigre ay kayang amuyin ang nakaluluring amoy mula sa malalayong milya. Ang simpleng pag-aari ng mahalagang ngunit mapanganib na halamang ito ay naging isang laro ng buhay at kamatayan. Habang ito ay nangyayari, sa malalayong bundok na tinatakpan ng makapal na ulap ng gabi, isang tunay na trahedya ang nagsimulang maganap. Ang magkapatid, na hindi pinansin ang mahigpit na babala ng kanilang mga nakatatanda tungkol sa isang gutom na tigre sa madilim na kagubatan, ay naghanap ng mga hinog na kastanyes. Ang kanilang likas na kasiyahan mula sa hindi inaasahang pagtuklas ng isang masaganang ani sa taglagas ay ganap na pinawi ang kanilang natural na pag-iingat. Habang abala sa kanilang kompetisyon sa pangangalap, hindi nila namalayan ang nakatagong banta. Tanging ang matalim na pandamang hayop ng masusing batang babae, na nakaramdam ng amoy ng isang tusong trap ng tigre, ang nagligtas sa buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Sa huling sandali, mabilis na itinulak ng matapang na batang babae ang hindi nakakaalam na batang lalaki, iniligtas siya, ngunit ang kanyang sarili ay nahulog sa isang walang awa na trap ang bakal. Habang inililigtas ang kanyang minamahal na kapatid, biglang lumitaw ang mga magaspang na Mangyo Hanti at pinagmamasdan ang na-trap na biktima. Ang kanilang mga mukha, na pinalupig ng malupit na buhay, ay nagpakita ng kakaibang halo ng pagkabigla at hayagang malupit na interes. Ang mga walang awang Mangyo Hanti ay tapat na namangha sa kamanghamanghang lakas ng loob ng matapang na batang babae.
Ang takot na batang lalaki ay hindi mapigil ang humagulgol ng mapait na mga luha at desperadong humiling na tulungan ng mga malupit na Mang Yuhanti ang kanyang mahal na kapatid na babae. Ang mga magaspang na Mang Yuhanti ay binigyan lang siya ng hamak na pagtulak palayo habang siya'y umiiyak. Ang mga malupit na tao ay may malinaw na paggalang na nagbigay ng mga pagmumura sa takot na batang lalaki dahil sa kakulangan ng pasasalamat sa kanilang hirap sa paggawa ng mga bitag. Ngunit biglang napansin ng Mang Yuhanti ang kakaibang malamig na pakiramdam ng balat ng batang babae na natrap sa brutal na bitag. Ang mga mata ng Mang Yuhanti ay kumislap ng masama at may hindi magandang apoy habang mabilis niyang ipinadala ang kanyang tapat na kasama upang kunin ang iba pang miyembro ng kanilang grupo. Malinaw na may balak na gumawag ng isang tunay na malupit na plano. Ang mga malupit na Mang Yuhanti ay nagsimulang maghaymas sa walang kalaban labang batang babae. Ang matapang na batang kapatid, na tinulungan ng desperasyon at makatarungang galit, ay agad na nagsimulang maghagis ng matatalim na bato sa mga malupit na Mang Yuhanti, sabay sigaw na iiwanan nila ang kanyang minamahal na kapatid na babae. Ang galit na Mang Yuhanti, na labis na nainis sa hindi inaasahang kapalaluan ng maliit na batang lalaki, ay nagpasya na turuan siya ng isang malupit na aral. Hindi alam ng Mang Yuhanti na si Becky Yang ay tahimik na dumating mula sa likuran ng kanyang malawak na likod. Ang marangal na batang mandirigma ay tahimik na pinagmamasdan ang malupit na tagpo at may malalim na lungkot na nag-isip tungkol sa walang katapusang kalupitan ng mundo sa mga mahihina at walang kalaban-laban. Ang walang galang na Mang Yuhanti, nang biglang mapansin ang hindi inaasahang presensya, ay may kapalaluan na nagtanong kung anong mayamang ginoo ang nagpunta sa mga ligaw na bundok na ito. Bilang tugon sa malupit na utos na huwag makialam, ang marangal na si Becky Yang ay ngumiti ng malungkot. Taos puso niyang pinagsisihan na kailangan niyang gamitin ang sagradong teknik na light without shadow, laban sa isang hindi gaanong makatarungang kalaban, ngunit wala ng ibang opsyon. Ang tensyonadong hangin ay biglang pinutol ng isang mabilis na deadly na galaw. Ang Swift Pang ay naghatid ng isang tumpak na matinding suntok sa hindi protektadong balikat ng tiwala sa sarili na Mang Yuhanti. Napansin ng tapat na sagradong espada ang ilang mga maliwanag na patak ng sariwang dugo sa pulang pang-alis na kasuotan ng batang lalaki at malungkot na ikinukomento ang kakulangan ng kalinisan sa pagpapalabas ng komplikadong teknik. Sa kritikal na sandali, biglang dumating si Nung Jun, na taimtim na namangha sa kamanghamanghang kasanayan kung paano ginamit ng kanyang masugid na mag-aaral ang pinakakomplikadong teknik na kanyang natutunan. Ang mapagpakumbabang si Becky Yang, na taos-pusong nagpapasalamat sa kanyang matalinong guro, ay agad na tumutok sa batang lalaki na nanginginig sa takot ng hayop, na nag-aalala lamang para sa seryosong kalagayan ng kanyang mahal na kapatid na babae. Ang determinadong Becky Yang, na hindi nag-aaksaya ng oras, ay agad na umiling kay Nung Gun na tulungan sa ligtas na pagdadala ng dalawang hindi maswerteng bata. Ang mapag-alagang guro ay maingat na pinutol ang batang babae at dinala siya sa kanyang malalakas na mga bisig habang maingat na inilipat ni Becky Yang ang natatakot na batang lalaki sa isang kalmadong kabayo. Ang nagpasalamat na batang gabay ay matamang nagbigay ng babala sa kanyang marangal na mga tagapagligtas tungkol sa malupit na panganib na naghihintay sa kanila sa madilim na nayon. Ang takot na batang lalaki ay nagsalita ng detalyado tungkol sa isang malaking grupo ng malupit na Mang Yuhanti ng Tigre, na higit sa 20 malupit na tao na pinamumunuan ng isang partikular na mabagsik na kapitan. Sa kabila ng panlabas na tiwala ng kalmadong Becky Yang, naging mas komplikado ang sitwasyon nang biglang sumikang isang maliwanag na signal na apoy sa nagdidilim na kalangitan, isang karaniwang senyales ng agarang pagtitipon ng lahat ng mga Mang Yuhanti. Ang matalinong guro, matapos suriin ang kulay ng signal na ilaw, ay hindi nakapagtago ng pagkadisgusto sa mababang kalidad nito, na tipikal ng walang kwentang mga kasapi ng kasuklam-suklam na sekta. Agad na sumang-ayon si Becky Yang sa matalinong guro. Matapos ang kamakailang sagupaan, maalala ng batang mandirigma kung gaano kaina ang mga magyayabang na Mang Yuhanti na yon. Ang galit na kapitan ng malupit na Mang Yuhanti ng Tigre ay nagmadaling malaman ng tungkol sa matapang na pag-atake sa kanyang tapat na kasamahan at agad na humingi ng pagkakilanlan sa mga matapang na salarin. Ang mga natatakot na kasamahan ay mabilis na tumuro patungo sa dahan-daang lumalapit na marangyang karwahe. Agad na nakilala ng maingat na kapitan ang mga sagradong simbolo ng makapangyarihang paklan sa mamahaling karwahe at agad na naisip ang mga makapangyarihang tao na hindi sinasadyang nakatagpo ng kanyang mga walang kwentang kasamahan. Nang makita ng maputlang kapitan, mabilis siyang yumuko ng malalim sa paggalang kay Nung Jun. Agad na humingi ng paumanhin ng takot na leader at tapat na nagsorry sa hindi agad pagkakilala ng kanyang mga tao sa mga kilalang kinatawan ng mga marangal na angka ng Bik at Chanim.
Habang pinagmamasdan ang pangyayari, hindi makapaniwala ang batang lalaki sa kanyang mga mata, ngunit kalmado niyang sinabi ni Bekyang na wala siyang dapat ipag-alala. Sa isang tahimik na nayon sa bundok, isang hindi pangkaraniwang tagpo ang naganap. Si Kung Muong Ho, ang kapitan ng squad ng Mangyu Hanti ng Tigre, ay nakaluhod at nagpapakilala sa isang estranghero. Nagmayabang siya tungkol sa kanyang mga nagawa sa Pangangaso at ang malalakas na palayaw ng Mountain Star Divine Dragon. Halos hindi napigilan ng mga mandirigma na kasama si Bekyang ang kanilang mga tawa sa mga oras na ang mga malalaking titulong ito ay ibinibigay ng walang kahulugan. Malinaw na hindi umabot sa kanyang matataas na palayaw ang taong ito. Tumayo ang estranghero mula sa kanyang mga tuhod at nagsalita ng isang matalinong pahayag na tanging isang diamante lamang ang makakaputol sa isang diamante, na nagpapahiwatig sa espesyal na kalikasan ng isang tunay na Mangyu Hanti. Ang matigas na si Kung Muong Ho, na hindi naapektuhan ng mga walang kwentang dahilan, ay agad na nagbigay ng isang mahigpit na babala sa hindi tamang ugali ng kanyang mga kasamahan na nang ahas mang insulto sa mga walang kalaban labang bata ng nayon. Lalo niyang binigyan ng diin ang pananagutan para sa buhay ng sugatang kapatid na babae ng isa sa mga lokal na bata. Ang nagulat na batang lalaki na hindi pa nakakita ng kahit sino na naglakas loob magharap ng isang malupit na Mangyu Hanti ay tumulo ang mga luha ng taus-pusong pasasalamat sa marangal na Bekyang, na magalang na tinawag siyang Young Master, matapos ang matinding pangyayaring yun.